Puta na, no? Mamamatay yung mga kaklase ko. Ako lang yung nakikira. Ako yung nakakaya. Sige, sasamahan ko. Re-rescuein ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto ko matinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Tama? Oh. Nanding, nandito ka? Nanding! Saka? Oh, Nanding! Yung musang na yan, matapang yan. Ha? Matapang yung musang na yan. Class 45. No? Oh. Matagal kong kasama ito sa Davao. Sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, kasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya. At yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may magsesecure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country, 7 milyon yan. 7 milyon yan. Oh, okay. Tuloy ako sa kwento ko. baka i-disperse tayo kung na kailan matapos ako eh. Tarantadong mga buhay to. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko. 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, pangalan ito sila yun, basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, si Paet, si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O putya na, sasama sila, patay kung patay. O di, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O sir, okay yan sir. O di, nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo ibigay yung susi? Kailangan kong isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niya yung baril, hindi pwede, ilalabas niya yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may kumapik sa likod kong ganyan. Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1-star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Kasabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir. Ang daming general sa bansa natin. May bayag na tumayo. Uy, parang totoo ngayon yan Parang totoo yan Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Wag nyo nga asarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Alam nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamain sila sa akin. Ayaw nyo, huwag nyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. Lubog ang bansa natin. Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Meron pa trailer So, ano nangyari? So, sabi ko dun sa mga kasama, kay General Enrile, ang daming general walang gustong tumayo, sir. Ako may bayag sa
Sabi ni General Enrile, sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon? Ay, hindi sir, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ko makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia. Plus 62 PNA, mistaan niya ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, Class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, sir, tulungan nyo kami dito. Yung si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala na.